Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin ng good morning. At ang pinakamahalaga hong pagbati natin ngayon, pag sinabi ko ng glory to God, ang sagot ninyo, now and forever. Glory to God. Yan ho ang pagbati ng mga miyembro ng Family of Saint Charbel. Kaya malalaman ninyo kung ang kasalubong ninyo ay miyembro ng Family of Saint Charbel kapag binati ninyo ng glory to God at sumagot sa inyo ng now and forever. Yun ang ating pagbati. Sa salita ho nila sa Lebanon, sa Aramaic o sa Arabic, yun ay Majlale de Malale. Glory to God, now and forever. At yun naman po talaga ang nararamdaman nating lahat ngayon. Purihin ng Diyos. Alam ko Kwaresma ho ngayon, hindi ho natin ginagawa ito, pero alam ko po, sa mga sandaling ito, pare-pareho tayo ng nararamdaman. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Yun ang ating pong nararamdaman ngayon. Ikalawang linggo ng Kwaresma. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung ako'y mahihiya sa inyo, maaawa ho sa inyo. But most of all, I would like to welcome you. Kanina ho, ginawa ko na ito sa 8 a.m. Mass ko. Pero ngayon, mukhang mas doble, triple ho kayong dapat naming salubungin, tanggapin ng mainit dito sa aming munting tahanan ng Our Lady of the Assumption Parish sa Leverisa, Malate, Manila. Sana'y walang naligaw sa inyo at nagpunta sa Malate Church. Ito ang aming simbahan. Kaya na pa ako madaling araw na sumasagot ng mga inquiries dahil patawarin ho tayo ng mga kapatid natin galing pa ng Benguet, ng Abra, ng Bicol, ng Iloilo. Hindi ko alam kung nandito na ho yung taga Nueva Vizcaya. So marami ho ang galing pa sa malalayong lugar. But definitely, dumayo kayo rito hindi para makita ako. Hindi ho sigurado hindi ho ako. Nandito tayo dahil binayayaan tayo ng Diyos ng isang banal na kaibigan sa langit, si Saint Charbel Macluf. At tayo'y nagpupuri sa Diyos. Alam ko sigurado, kanina may nagtatanong na, Father, ano namang relikyan? Mula ho sa Family of Saint Charbel, yun ang pangalan ho ng ating magiging official Facebook page. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang pangalan po ng itinayo nilang grupo ng mga deboto ni Saint Charbel ay Family of Saint Charbel. Ang kadugtong dito sa atin, Philippines. At mamaya ho, pwede na ho kayong mag-like at mag-join sa ating official Facebook page ng Family of Saint Charbel Philippines para kayo po ay maging update at makasunod sa mga gawain ho natin. Dahil hindi lang po dito, ito po ang ating biyaya na tinanggap natin ng debosyon na ito, ang relic na ito, hindi lang para ang kinin ng aming simbahan. Ito po ay bagong misyon ng simbahang ito. Ang misyon ko po ay ibahagi sa inyo ang debosyon kay Saint Charbel. Kaya maaari po rin pong dalhin sa inyong mga diocese, sa inyong mga community, ang relic ni Saint Charbel. Kaya magkikita-kita ho tayo saan mang probinsya ho kayo. Siya ho ay gustong pumunta sa inyo, hindi lang dito sa Leverisa. At timing na timing, sa isang simple, siguro sabihin ninyo, bakit naman dito, Father? Ang liit-liit naman. Kulang ng upuan, kulang ng CR. Alam nyo ho, si Saint Charbel, pag tinignan yung mukha niya, wala siyang ibang tinignan. Pag tinignan yung kaliwang mata niya, siguro sabi niyo, para't kalahating nakabukas? Hindi. Nakasarado siya ng kalahating. Konting-konti lang daw. Ang paliwanag sa akin ng mga monk doon, na Maronite monk sa Anaya, sa Lebanon. Kaya siya, ganyan lang ang mata niya. Lagi siyang nakatungo. He did not write any books. He did not preach. But look, he was able to touch the world. Hindi siya kagaya ng iba nating mahal na santo na maraming sinulat. Kaya nga, mag-iingat ho kayo sa mga ipinopost ninyong quotation ni Saint Charbel.
wala siyang sinabi. Hindi ho siya nagsasalita noon. At lagi siyang nakayuko lang. Bakit siya lagi nakayuko lang? Bakit hindi siya nagsasalita? Sapagkat para sa kanya, ang mundo ko ay sa Diyos lamang. Kaya nga nakayuko, sapagkat ang gusto niyang makita ay ang langit lamang. Pine-preserve niya ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin. Dahil gusto niyang makita ay Diyos lamang. Napakaganda sa ating ebanghelyo ngayon. Naalala ho ninyo ang nangyari? Nang biglang magliwanag at takpan sila ng ulap. At pagkatapos noon, wala na silang ibang nakita, si Jesus na lang. At yun ang biyaya ni Saint Charbel sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ng Panginoon? Pagmasdan ninyo, go on. And look what can I do for you. Look what can I give for you. I will bless you. Yun ang pangako ng Diyos. At yun ang ating paniwalaan. Yun ang ibinibigay ni Saint Charbel sa atin. Una, ang banal na misa. Kaya yung mga nandito kanina pang 8 o'clock, sino po yung mga nagsimba na kaninang 8 o'clock? Taso ang kamay. Napakarami ho niyan. Isa lang ang ibig sabihin, nanigurado lang sila ng upuan. Pero ano ang sabi ko sa kanila? Huwag na kayong aalis. Dahil kayo ang unang pinagpala. Ang unang turo sa atin ni Saint Charbel, love the Eucharist. Mahalin ninyo ang misa, ang Eucharistia. Sabi ng simbahan, the source and summit of our Christian life. Hindi natin lubusang mamahalin si Saint Charbel kung hindi natin natututunang mas mahalin ang banal na misa. Dahil yun naman ang nagbigay sa kanya ng kakayahan. Doon nang galing ang kanyang kabanalan. Kaya nung namatay si Saint Charbel, ilang araw lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagliwanag ang kanyang puntod. Nakita ng mga tao, sabi ng mga taga-Anaya sa Lebanon, alam niyo pong una nakakita sa kanya, sa liwanag, hindi Kristiyano, mga Muslim. At sila yung nagtaka, bakit nagliliwanag sa bundok? Akala nila may tinatago. May tinatagong tulisan yung mga monk. Kaya kinatok sila at saan nanggagaling ang liwanag na yan? At nung sinundan nila, for 45 days, hindi nawala yung liwanag na nagmumula sa libingan ni Saint Charbel. Allow God to make your goodness shine in this world. Hayaan natin maging katulad tayo ni Saint Charbel. Magliwanag tayo sa ating kabutihan. Ano yung liwanag na lumabas sa libingan ni Saint Charbel? Ang kanyang kabanalan. At saan galing yun? Sa pagmamahal niya sa banal na misa. Kaya hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ilang beses nagdiriwang ng misa sa Saint Charbel doon sa kanyang selda bilang isang ermitanyo na napuntahan ho natin. Sa mga susunod na araw, ibabahagi ko po sa ating Facebook page ang ating mga naging paglalakad sa nilakaran ni Saint Charbel. Mula sa kanyang kapanganakan sa kanyang bahay, bininyagan, at kung saan siya nagsimula bilang deboto ng, ito tuwang-tuwa ako. Siguro tinatanong ng iba, bakit kaya hindi lang kay Father Hans? Bakit doon sa Assumption? Si Saint Charbel maagang naulila sa ama. Pero pinalaki siyang mabuti ng kanyang ina. At sa murang edad, 3 years old, ipapastol ng Saint Charbel ang kanyang mga alaga at pupunta sa kanyang ginawang groto ni Maria. Saint Charbel loves Mama Mary. Kaya siguro dito niya pinili. Kaya siguro dito siya pumasok sa isang simple, ordinaryong tahanan ng mahal na ina. Hindi po ito shrine. Hindi ito basilika. Ito'y isang abang simbahan. At alam mo ninyo, yun ang gusto ni Saint Charbel. Maging payak ang kanyang buhay. Kaya nga nung pumasok siya sa seminaryo, 23 years old, madaling araw,
umalis siya ng kanilang bahay nang walang babay, walang farewell party, walang despedida. Tahimik siyang umalis. At nung inordinahan siyang pare, pinuntahan din namin yung simbahan kung saan siya naging pare. Ilang pirasong monk lamang at yung nag-ordain. Walang engranding ordination at reception. At nung siya'y namatay, December 24, napakalamig. Kaya wala masyadong nakapunta sa kanyang libing. Walang engranding funeral. At yun ang kanyang ninais. But he was able to touch the world. He was able to make miracles. 30,000 and counting. Alam mo ninyo, nakakatuwa ho. We are so blessed. Ngayon lang ko pong i-share sa inyo. Dalawa ho sa mahalagang kwento ng himala dun sa 30,000 plus na yan ay ating pong naengkwentro sa pagdalaw sa Lebanon. Sabi nung aking kaibigan kagabi, tinext nila ako, "You are so blessed, Father. You just came in time. This is a miracle." Muntik na ho kaming maipit doon. Kung hindi, baka hindi ako nakauwi ngayon at yung aking kapatid. Pero hindi tayo natutuwa at ako'y nakauwi. Inaalay natin ng misang ito sa tulong ng panalangin ni Saint Charbel para sa pagwawakas ng lahat ng uri ng digmaan at sa paghahari ulit ng kapayapaan. Dalawa ho ang aking nakausap. Una, si Noha Del Shami. Naalala ko niya itong babaeng ito, isang Lebanese na nanay na paralisa ang kanyang kalahating katawan. Isang gabi, sa kanyang panaginip, dalawang monk ang nasa kanyang harapan. Yung isa sa Saint Charbel, hawak ang kanyang leeg at aktong ooperahan siya. At pagising niya, pumunta siya sa kanyang mga anak. Naglakad, dumiretso sa kanyang mga anak. Tinignan siya ng kanyang mga anak at ang sabi, "Bakit nandito ka?" At siya, nakakakilos at nakakalakad na. At dalawang sariwang sugat sa leeg ang lumabas sa kanya. Sabi ng kanyang mga doktor, "Sinong nag-opera sa iyo?" At nanaginip ulit siya at ang sabi ni Saint Charbel, "I did that to you so that people will go back to their faith. And every 22nd of the month, you go to my monastery in Anaya and attend the Mass for the rest of your life." At yun ang ginawa niya bago siya namatay noong November lang. And we are so blessed. Yung kama kung saan siya napanaginipan si Saint Charbel ay nadalaw natin, pati kung saan siya namatay. At ano ang kanyang iniwan? Yung bili ni Saint Charbel. Hindi pumunta sa kanya, "Magsimba kayo." Yun ang sabi ni Saint Charbel. Magsimba kayo. Naalala ko dati, na doon sa aming dating parokya, sabi ko, meron kaming Mass for the sick. Ano ang sabi sa akin? Hindi healing Mass, Father. Sabi ko, hindi, Mass for the sick. Hindi pala healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Mass for the sick nga. Tapos ang sabi niya sa akin, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Healing priest ka ba? Ba? Gusto ko sabihin, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito sa akin. Every Mass is a healing Mass. Amen? Hindi nyo kinakailangan maghintay lagi ng 22nd, ng birthday nyo, ng Pasko, ng Easter, ng Sunday, para magsimba tayo. In every Eucharistic celebration, miracle and healing can always happen. If you will believe. If you have faith in you. At pangalawa, si Raymond Nader. Isa ho itong dating sundalo, bata pa lang nag-iisip na siya, ano bang hiwaga ng mundo ng buhay? Saan ba galing ang lahat ng bagay nito? So nandun yung kanyang pag-iisip, napakatalino. Science ang kanyang course, nagtrabaho siya. Ang dami niyang tanong sa buhay. Isang araw habang siya ay nandun sa Anaya, November din, napakalamig, biglang siya nakaramdam ng ihip ng hangin pero napakainit ng kanyang katawan.
At nakita niyo mga kandila na malakas ang hangin pero hindi gumagalaw ang apoy. At doon siya nagkaroon ng pangitain. At pagkatapos po noon, mahaba ang kwento na ito, pagkatapos po noon, nung pauwi na siya, naramdaman niyang napakainit ang kanyang kaliwang braso. At nung kanyang hinubad ang kanyang damit, nakakita siya ng marka ng paso ng kamay. Sabi nung asawa niya pag-uwi, saan ka galing? At nag-cruise siya. At siya nagpakita sa kanyang obispo, sa mga doktor, at naitala naman pong tunay na himala ang pangitain na yon. At siya ho, pagtapos noon, every Friday, mapupunta sila doon sa monasteryo, nagdadasal hanggang sa dumami na sila, nagmimisa sila, at doon po nagsimula ang tinatawag na Family of Saint Charbel. At sila po ang nag-imbita sa atin para tayo po ay maging bahagi na. Totoo lang ho, saka ko na ikukwento pa kung paano nagsimula ito. Isa hong hindi ko inaasahan na sa akin din ho darating ito. Sa amin darating ito. Pero ako'y naniniwala, may dahilan ng Diyos kung bakit tayo ang nandito. At lahat tayo na nandito ngayon, kasama, katulong ni Saint Charbel, na ibalik natin ang pananampalataya sa pamilya natin. Ibalik natin ang Diyos sa pamilya natin. Ibalik natin ang Diyos sa komunidad natin. Ibalik natin ang Diyos sa trabaho natin. Ibalik natin ang Diyos sa mundong ito, sa bansa natin. Only God can heal us. Only God can save us. Ngayong Kwaresma, ito ang ating hilingin ng pare-pareho. More than the healing of the body, is the healing of our soul, the healing of our mind and heart. Alam ng Diyos kung anong dapat pagalingin sa iyo. Sabihin mo mamaya sa Kanya. We are so blessed to have the first-class relic of Saint Charbel. Yan ay kanyang buto. The bone of Saint Charbel. Kung saan din nagmumula ang mga langis na ibibigay ko po para sa inyo mamaya pagkatapos ng misa. Pero lagi nating tatandaan, it is the faith in God. It is not Saint Charbel. It is not me. It is your faith in God that will heal and save you. Glory to God